To-do-deny si Obeng kay ate niya Giselle na may gusto pa rin ito sa kay Lynette. Kahit kitang-kita na ni ate Giselle ang malalagkit na tingin nito sa kay Lynette. Sinabi ni RJ na kung saan masaya si Lynette ay masaya na rin siya. Gayong ang mapapangasawa nito ay kaibigan niya mula ng med school at mabuting tao itong si Carlos Benetes. Pero si Giselle ay hindi pa rin buto dito sa kay Carlos para kay Lynette na para bang may tinatagong sikreto. Samantala humingi naman ng paumanhin si Carlos kay Lynette sa mga maanghang na salita na binitawan niya kanina kay Giselle. Nanapikon lamang siya kanina dahil alam nito na hindi buto sa kanya si Giselle. Pinanatag naman ni Lynette itong si Carlos na nag-usap na umano sila ni Giselle at sinabi ni Lynette sa kay Giselle na hindi na magbabago pa ang kanyang desisyon at mahal na mahal niya ang kanyang nobyo. Naging masaya naman si Carlos sa sinabi ni Lynette pero si Annalyn ay hiniram ang nanay niya dito sa kay Doc Carlos. Iyon pala ay gustong gagawa si Annalyn ng memories kasama ang tatay niya at nanay niya. Pareho nagulat ang dalawa, RJ at Lynette, nang magkita sila sa park. Pero wala nang atrasan at para na rin ito sa kay Annalyn. At kitang-kita nila kung gaano kasaya ang anak nila. Nabulabog lamang sila sa kanilang pagbabanding nang dumating naman itong si Carlos at ang idinihaylan ay itatanong sa kay Lynette kung i-confirm na nila ang reservation doon sa kanilang wedding engagement venue. Pero ang totoo ay selos na selos si Carlos nang nalaman mula kay Doc Lyndon na magkasama si RJ at Lynette hanggang sa niyaya na rin nila si Doc Carlos na sumama sa kanilang kumain. Kaya hindi maitago ni Annalyn ang pagkadismayado at may asungot na gumugulo sa picnic nila bilang isang buong pamilya. Hindi na kaya magbabago ang desisyon ni Lynette ng pakasal dito sa kay Doc Carlos na kangina lamang ay muntik na siyang mahalikan ni Doc RJ. Abangan na lang natin ang susunod na episode dito sa Abot Kamay na Pangarap.